Ngayon naman, kamusta natin po yung sitwasyon sa iba pang binahang lugar sa Quezon City. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian, saan ka banda? Ako'y nandirito ngayon sa Atherton Bridge. Ito'y sa pagitan ng North Fairview at Barangay Santa Lucia sa Quezon City. Kinain na ng tubig baha. Itong Atherton Bridge, itong bridge na ito ay bakal ito. At sa ngayon nga, hanggang bewang yung tubig sa ibabaw ng bridge na to. At yung mga bahay, sa gilid, itong sa Tulyahan River kasi ito, yung gilid dito, yung mga bahay, karamihan dito ay inanod na. Yung ating ibang kababayan, naglalakas loob sila na sagipin yung mga umaagos ng kahoy, tsaka yung mga iba pang parte ng bahay, para kahit pa paano may maibenta sila. Pero Pia, marami nga sa ating mga nakita kanina pa, simula nung lumaki yung tubig dito, marami yung mga residente na nawala ng bahay. Isa na nga dito si LB, katabi ko sa Pia, LB, ano nangyari? Bakit nasira yung bahay nyo? Kasi naanod na ng baha. Yung bahay namin nasira. Kaya lahat ng gamit namin na-was out. Kaya meron namang kapitbahay namin na hindi naman inabot ng baha. Nabigyan ako ng damit para lang maisuot ako. Yung bahay nyo saan mismo eksakto yun? Yan sa bridge na yan, sa gilid. Yan Pia, si Aling LB, siya sa mga nakatira dito sa gilid nga nung Tulyahan River na talaga namang inanod na ngayon. Pia, mula dito sa kinaroroonan natin sa North Fairview, sa bandang Barangay Santa Monica, ay mayroong isang subdivision dyan, yung Palmera subdivision, particular yung Phase 4. Yan ay lubog na rin sa baha dahil yung tubig na mula dito sa Tulyahan River na nanggagaling pa to sa Lamesa Dam na nag-overflow na, ay dumadaloy din. Malakas din ang ragasan ng tubig nung ating bisitahin kanina lamang yung bandang Palmera at ang mga kagawad ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City, nandun nga sila dahil may mga ire-rescue sana sila ng mga residente. Pero ang nangyayari, medyo nahihirapan sila dahil napakalakas ng current doon sa mga loob ng bahay-bahay, sa mismong loob ng subdivision. Napakalakas ng agos ng tubig dahil nga patuloy nga yung pagragasa ng tubig sa Tulyahan River. Kaya ito ang nagpapabaha sa malaking bahagi dito nga sa, lalo na yung mga nasasakupan na nasa gilid nga itong Tulyahan River. Tia? Ian, alam namin na yung mga nandyan sa gilid ng Tulyahan River, nung mga nakaraang bagyo, talagang sila yung laging talagang natatamaan o naapektuhan ng pag-apaw ng tubig. Pero karamihan ba sa kanila talagang naghintay pa bago tumaas ng husto yung tubig bago umalis? Ang sinasabi nila sa atin, nagbabantay naman daw sila, Ang nangyari lang, hindi talaga nila ini-expect na ganito talaga kalaki dahil ang binabanggit LB, ngayong umaga lang ba lumaki to? Mga alas 4. Kasi kanina, ginising lang rin ako ng kapitbahay na hindi siguro kami nagising pa. Siguro inabot na kami ng 2 anak ko. Yun Pia, kasi kagabi, kumpiyansa pa sila dahil hindi pa naman daw ganun kalaki. Pero nung madaling araw na mula 4 a.m. hanggang alas 8 ng umaga, dito na talaga Pia, lumaki itong tubig. Talagang itong ang bridge na to, kung hindi mo alam na bridge ito, hindi mo talaga makikilala at nakikita ko nga, mula din sa kinaroroonan ko, may mga bahay na talaga namang gibana, nasa gilid-gilid na lang itong Tulyahan River, inalod na, Yung ibang mga kababayan naman natin, medyo may katigasan ng ulo, talagang sumasagi pa rin sila. Yung kasi may mga parte ng bahay na napupunta dun sa pinakaharang ng bridge. Kaya ito yung kanilang mga kinukuha sa ngayon. Pero yung iba naman nating mga kababayan ay nag-evacuate na. Sinasabi naman nila na nagpunta sila sa mga eskwelahan. May mga clubhouse din daw dito na mga subdivision. So doon muna tumutuloy yung ating mga kababayan. May mga nakausap pa tayo Pia, talagang wala daw silang mga naisalba liban sa kanilang mga sarili. Pero ang mahalaga daw ay nakaligtas sila at hindi nga sila napahamak sa nangyaring yung pagtaas ng tubig dito sa Tulyahan River. Pia? Ian, linawin ko lang, kung halimbawa si LP, anong balak niya ngayon? Nasa evacuation center ba kayo ngayon? Wala Pia, kami nandito pa sa mismong baha, sa gilid na gilid kami ng Tulyahan River. Nandito lang kami sa malapit nga sa Atherton Bridge. Kasi sila, LP, bakit hindi pa kayo lumilikas? Bakit nandito pa rin kayo? Yun ang tabayanan pa namin yung kung titingnan ko pa yung natitira doon. Titingnan pa doon niya kasi Pia, kung may natitira pa sila. Karamihan nga sa mga kababayan natin dito, baka daw nagbabakasakali sila Pia, baka daw kahit pa paano, merong natira doon sa parte ng bahay nila na nakatirik na malapit dito sa ilog. Pero sa ating nakikita Pia, sa sitwasyon ngayon, napakalakas talaga ng current ng tubig.
Talagang kung ikaw ay tatayo doon, talagang tatangayin ka. Isipin niya nga natin, yung mga bahay mismo na nakatirik ay Oo, natangay na rin eh. na-wash out na eh. So, kung ang tao mismo ang maglalakad lang doon o lalangoy, hindi kakayanin. May mga nakita rin tayo, mga rescue team ng Quezon City kanina, pero wala rin silang magawa dahil napakalakas nga ng ragasan ng tubig. So, hindi nila nape-penetrate yung kung sino man yung sinasabi nga na gusto magpa-rescue doon sa mga area na talagang tinatamaan ng napakalakas na pagragasan ng tubig mula doon sa Tulian River. Ito, Piyang North Fairview, hindi naman ito kalayuan din, sa Lamesa Dam, kung saan nga nanggagaling yung tubig na nag-overflow dun sa Lamesa Dam. At ito'y nagtutuloy-tuloy patungkol sa Tulian River. Kaya napakabilis ng ragasan ng tubig dito. Kaya napakabilis din, na umakyat yung tubig. Hanggang sa ngayon nga, hanggang bewang pa rin yung tubig dito sa Atherton Bridge. Sa pagitan nito, Pia, ng Barangay North Fairview at Barangay Santa Lucia sa lungsod ng Quezon. Pia? Okay, Ian, ako sana makumbinsin yung mga residente dyan na lumikas na sa mas ligtas na lugar. At kayo, Ian, mag-ingat kayo. Maraming salamat. Si Ian Cruz po, nag-ulat live mula sa Quezon City.